Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result March 20, 2024. 2 p.m. result 698. 5 p.m. result 807. 9 p.m. result 427. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa March 21, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 02466789. Messing number 135. Best and pairing number para sa March 21, 2024. Probables combination. Best padakit guide and combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best double angle. Best double combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. Short. Sad love story. Ipinangako niya sa kanya si Pinky na isang magpakailanman. Sa kasamaang palad, ang destiny ay may ilang iba pang mga plano. Honey, nasa bahay na ako, tawag niya. Maya-maya pa, natanto na hugasan siya. Habang binabati siya ng katahimikan, nagpapaalala. Ang mga gawi ay hindi mabilis na ginagawa ng mga tao. Bakit hindi mo napili na mag-asawa muli? Nagtanong sila. Hindi namin sinisira ang mga pangako dahil hindi sila narito upang suriin ito. Tumugon siya, nakangiti, kahit na matapos ang mga taon mula nang umalis siya para sa langit. Ang pag-ibig ay tunay na walang kamatayan. Ang ginawa ko lang ay mahalin siya ng tunay, at pinili niyang kumalat ng mga alingawngaw, sigaw niya sa kanyang matalik na kaibigan. Sapagkat, kung minsan, ginagawa ka ng mga tao na masamang tao upang ang mundo ay hindi singilin sila na nagkasala, sagot ng kanyang matalik na kaibigan. Sa isang lugar sa pagitan ng pagsasabi ng mahal kita, sa pamamagitan ng mga aksyon. Sa pagsasabi ng mahal kita, bilang isang gawain. Nag-drift kami magkahiwalay. Maaari naming gawin itong gumana, sabi niya ng may pag-asa. Ngunit hindi siya kailanman sumagot, sigaw niya. Ang katahimikan ay isang sagot din, sagot ng kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, nakita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad sa mga pinatuyong dahon, sinasadya ang pagdurog. Kaya't huminto ako at tinanong kung bakit. Sumagot siya, dito ako nakilala ng aking yumaong asawa at una akong nakilala. Dinurog niya ang mga dahon, bigla siyang nakulong at nahulog sa aking mga braso. Gustong-gusto niya ang paglalakad sa kanila, pagdurog ng mga tuyong dahon. Bumalik siya mula sa kanyang libing at nakita ang mga sariwang sunflower sa mesa na may isang tala na nakakabit sa kanila. Sinabi nito, maaaring nawala ang aking pakikipaglaban sa cancer, ngunit ang araw na nakilala kita, nanalo ako sa buhay. Pareho silang nagsabi ng goodnight sa bawat isa. Habang natutulog ang isa ay nag-scroll sa kanilang mga chat upang mabasa kung saan nagkamali ang lahat. Hindi ito gumagana, aniya. Kung aalis ako ngayon, hindi ako babalik, aniya. Natigil ako sa pagitan ng hindi ako nagbibigay ng champagne, at hindi ba talaga siya babalik. Balang araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa iyo. Iba pang mga araw, nagtataka ako kung bakit ko sinasayang ang oras ko. Pinahid niya ang luha niya habang niyakap ang kanyang pagod na uniporme ng hukbo. Ayokong pumunta siya. Pasensya na, sweetie. Sagot ng kanyang ina. Ay pangako mo sa akin babalik ka kaagad, sabi niya sa kanya. Woof. Siya whine. Kukunin ko iyon bilang isang oo. Umiyak siya. Kailangan mo bang pumunta sa panahon na ito? Tanong niya. Kailangan ako ng bansa, kailangan ko. Sagot niya. Halika sa lalong madaling panahon para sa pista opisyal, maghihintay ako, panatag niya. Gagawin ko. Aniya, niyakap siya. 5 taon na mula nang bumagsak ang eroplano, at naghihintay pa rin ang kanyang ina. Nagkaroon ng masamang araw. Tanong niya. Tumanggo siya. Nais mo bang pag-usapan ito? Tumanggi siya. Okay. Ako ay mananatili lamang dito, sabi niya at umupo sa tabi niya. Pinahinga niya ang ulo sa kanyang mga balikat. Ang pagbabahagi ng katahimikan ay hindi kailanman naging komportable. Babe, buksan ang pintuan. Sigaw ko, banging sa pintuan ng banyo. May cancer ako, iwan mo na lang ako.
Ipinahayag niya sa kanyang mahina na tinig. Gaano katindi ang iniisip mo na ganyan, hindi patas. Alam mo, na tumawa kami ng magkasama, at ngayon nais mong umiyak ng mag-isa. Sa araw na iyon, nag-usap sila ng halos 2 oras. Ngayon, ngumiti siya habang pinapanood niya ang kanyang pangalan sa screen. Pagpapatakbo ng isang daliri sa ibabaw nito, basa ang kanyang mga mata. Kung alam ko lang na ito ang huling oras niya, hindi ko na natapos ang tawag. Ang kanyang puso ay naging mabigat nang dumating ang tren sa platform. Babalik ako kaagad. Aniya, pinunasan ang luha niya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, kailangan ka ng bansa kaysa sa ginagawa ko. Sumagot siya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Nalaman niya na ang kanyang crush ay nakikipag-date sa ibang tao. Siya ay nakikipag-date sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaiyak siya ng galit. Mayroon ka bang ideya kung paano ito gagawin? Walang tugon. Mas madali ang pakiramdam ng matematika kaysa sa katotohanan na wala ka rito upang matulungan ako. Aniya, nakatingin sa langit habang siya ay sumigaw. Sama-sama mula pagkabata, at sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi sa tabi niya. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nakaya ko siya. Sa wakas ay maaaring magpatuloy sa buhay. Hanggang sa may nagtanong sa kahulugan ng magpakailanman. At ang aking puso ay muling nasira. Ang kanyang unang pangalan na dumating sa aking isipan. Hindi ako kailanman magiging handa na magpaalam sa iyo, sabi niya at niyakap siya habang nagsimula silang maglakad sa pasilyo. Ang mga anak na babae ay palaging magkakaroon ng isang espesyal na lugar sa puso ng kanilang ama. Siya ay pinagtatalunan, kung tatawagan siya ngayon. Sa wakas, tumunog ang kanyang telepono. Pinili niya ito nang walang tigil. Maa, saan ka napunta? 1 linggo na mula nang tumawag ka. Masaya lang siyang nakinig sa kanya na makipag-usap, nag-iisip. Namimiss mo lang ako kapag parang nakakalimutan kita, ngunit nakalimutan ka na ang isang bagay na hindi ko magagawa. Binaha siya ni nostalgia nang makita niya ang kanyang mga lumang libro sa paaralan habang nililinas ang kanyang aparador. Ang sulat kamay sa mga tala ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan, na nag-alok upang makumplito ang kanyang mga tala nang bali niya ang kanyang kamay. Ang mga alaala ay palaging nagdala ng isang mahilig, pamilyar na ngiti sa kanila. Gayunpaman, hindi niya maalala kung bakit nawalan sila ng ugnayan sa mga nakaraang taon. Minsan lang, nais kong sabihin niya ito. Maaari ba nating pag-uri-uriin ito? Hindi kita maaaring mawala sa iyo. Sa palagay ko naisip niya na pupunta ako sa kanya at ulitin ang mga linyang iyon, tulad ng bawat iba pang oras. Ngunit hindi ko ginawa. Napakahirap para sa akin na ilagay ito sa mga salita dahil hindi ko paminahal ang sino man sa paraang mahal kita. Ikaw ay tulad ng isang kaibig-ibig na tao, kahit sino ay maaaring umibig sa iyo. Ngunit pinili mong mahalin ako, at baka naiinggit ang Diyos. At sa lindol na iyon, inalis ka sa akin. Hulaan ko mahal ka niya kaysa sa ginagawa ko. Napakahirap kalimutan ang mga alaala sa iyong ulo. Hindi sila mabilis na malabo. Pareho kaming nakipag-ugnay sa bawat huling kalye ng bayang ito. Ngayon, pinagsama ko ang aking mga kamay, sinusubukan na huwag masira. Isang cool na simoy ang dumaan sa amin. Ang kanyang amoy ay bumaha sa hangin. Nagpa siya akong huminga, at gawin siyang manatili sa akin. Nakita ko na ito ng matagal. Nang nahanap ko na siya sa kama. Nakikipag-usap sa ibang tao sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, hindi ako handa na pakawalan siya. Sa palagay ko, hindi na kita mahal, sa pamamagitan ng kanyang mga mata, siya ay natigil. Sa aking lumulubog na puso, isang pag-asa na fluttered. Nais kong sabihin sa iyo ito ng mahabang panahon, nasa telepono siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Sabihin mo, tanong niya, habang mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ako ay nasa isang relasyon, 1 buwan. Na, habang sinubukan ng kanyang puso na ay proseso ang balita, hinarang ng tubig ang kanyang mga mata. Binabati kita, ang sagot ng kanyang bibig. Ang pag-ibig ay, ang pagbabagong anyo ng isang tao ng isang libro at pagsulat ng isang tala sa kanila sa unang pahina.
Sana ay, pagbabasa ng parehong libro, pagbabasa ng parehong tala, paulit-ulit, sinasabi sa iyong sarili na baka bumalik siya. Baka nawala na lang siya at, sa kanyang pag-uwi sa bahay, sa kanyang pagbabalik sa iyo. Ang kawalan ng kapanatagan ay isang sagabal na palaging mahirap tumalon. Nagkakamali ako sa kanya sa paglikuran ng aking likuran kasama ang aking malapit na kaibigan. Habang ang lahat ng ginagawa niya ay nagpaplano ng isang malaking sorpresa para sa aking kaarawan. At binigyan ko siya ng regalo ng paghihiwalay bilang kapalit ng kanyang pag-ibig. Ngayon, hindi na ito magiging pareho. Matapos ang mga buwan ng kanyang pagbagsak ng banayad na mga pahiwatig. Nagpasya siyang gawin ang gawa. Ang sakit ng kanyang pagmamadali ay tumaas. Matapos malaman ang plushie na itinapon niya sa kalsada, na humantong sa kanyang pagkamatay sa isang aksidente, nagsalita, "Ikakasal mo ba ako?" May singsing sa loob. Kung mayroon kaming isang parachute sa isang pag-crash ng eroplano, ano ang gagawin mo? Tinanong siya ng batang babae sa labas ng asul matapos na makasama siya ng maraming taon. Ibibigay ko ito sa iyo at itulak ka mula sa eroplano dahil napagpasyahan ko na manirahan sa loob mo, sagot ng batang lalaki. At hanggang sa araw na ito, ang pagsasalaysay ng huling pag-uusap na ito sa kanyang pag-ibig ay bumagsak sa kanya. Hindi parang mayroon kang alopecia, kung gayon bakit mo inuupok ang iyong ulo? Tinanong ng mga mag-aaral ang kanilang matandang propesor sa Ingles na may ulo ng tuod. Dahil ang aking asawa ay namatay mula sa cancer mga taon na ang nakalilipas, ngunit nais ko pa ring gawin siyang suportado kung sakaling siya ay nasa paligid ko, sagot ng propesor.